I will read First Chronicles chapter 29, verse 10 to 14. David praised the Lord in the presence of the whole assembly, saying, Praise be to you, Lord God, from everlasting to everlasting. Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor. For everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all. Wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. Now, our God, we give you thanks and praise your glorious name. But who am I and who are my people that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. May I request everyone to please stand for a moment of silent prayer. Let us prepare our hearts and minds as we sing our medical prayers. Jesus, the center of it all.
from my sin, deep within, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Refiner's fire, my heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will, ready to follow, ready to worship, ready to do your will. May umaga sa inyo, Tran. Last month, we start to discuss the book of Acts. Pagkita na doon ang kabuhi sa mga disipulo ni Kristo Jesus. They are the men of God, filled with the Spirit of God. They move with the guidance of the Holy Spirit, and they work with the power of the Holy Spirit in the book of Acts. In the first preaching of Peter, 5,000 ang nagpalalatong kay Jesus Christ. But prior, kung na nakaangkon siya sa isa kakabuhi, isa kamensahe that touched and moved the heart sa iyang audience sa pagbaton kay Kristo Jesus. Because in the book of Acts chapter 1, lang natin nakita that the Holy Spirit filled him. Ginpunan siya sa balaan ng Espiritu. In Acts chapter 2, that the Holy Spirit filled the life of the disciples. So that's why, when they start the ministry, very progressive and victorious ang likutan sa Ginoo because of the Holy Spirit na nagabikot at the same time nagapuno kag nag-empower sa ilang. Another thing na nakita natin from the Word of God, because the disciples are filled with the Spirit of God, di produce ang isa kasimbahan nga ginpunan man sa gahom sa balang ng Espiritu. In Acts chapter 2. And in that passage, gidescribe sa pulong sa Ginoo, kag makita naton diri ang picture sa isa kasimbahan na nag-exist that filled by the Spirit of God. In Acts chapter 2, verse 44 down to verse 46. If you have a Bible, pili nyo ginabuksan. Kadra naton makita ang picture sa isa kasimbahan that filled by the Spirit of God. Amo ni gali ang simbahan kung ginapunan sa balang Espiritu. Amo ni nga klase kabuhi kag ang makita naton sa sulod sa simbahan if the church are filled by the Spirit of God. Sini sang pulong sa Ginoo in verse 44. Acts chapter 2. Sini sang pulong sa Ginoo verse 43, a deep sense of awe came over them all, and the apostles performed many miraculous signs and wonders. Look at verse 44. And all the believers met together in one place and shared everything they had. They sold their property and position and shared the money with those in need. They worshiped together in the temple estate,
meet in homes for the Lord's Supper and share their meals with great joy and generosity. Amo ni nga klase ang simbahan na makita naton kung ang simbahan are filled by the Spirit of God. Singleness of the heart. There is a unity within the church. Nag-intindihanay ang mga kanakan sa Ginoo sa sulod sa iglesia if all the member of the church are filled with the Spirit of God. So it starts from the leaders. Kung natanong-tanong pulong sa Ginoo, nakaangkot ang ining simbahan sa isa kakabuhi that they are filled with the Spirit of God, it starts from the disciples. Tungod ang leaders sa simbahan filled with the Spirit of God, and this kind of life passed on sa bilog na simbahan, so bilog na simbahan the live sa isa kakabuhi that filled with the Spirit of God, and the result is singleness of the heart. United in spirit, nag-iintindihanay. And according to the Word of God, sa isang pulong sige, they continually daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of the heart. So that they can help some fellow Christians ng mga pigado, anong limo sa mga mandranon. They sold their properties, kat ang bilis ang ilang propiedad ng ginpaligya, gin-endorsa sa mga apostles, and the apostles ginpanghatag sa mga pigado ng mga Kristiyanon sa simbahan. Amo ni gali ang epekto, kag amo ni gali ang mga butang na makita mo susunod sa simbahan, kung ang mga Kristiyanon, they live in a life filled with the Spirit of God. Pero kung tunan mo ang Acts chapter 1, the Holy Spirit will not fill you if you live in a life na hindi man sa kabuhi makabubuton sa Diyos. Habas ang pulong sa Ginoo nga ginfilled ang mga apostles sa Banal na Espiritu, because they are faithfully praying to God kag pagpalandong sa pulong sa Ginoo. Gusto namon sa isa kasimbahan that are filled with the Spirit of God. But how the Holy Spirit filled sa kabuhi sa mga Kristiyanon if the Christians live in unholy na klase sa kabuhi? Kung nagpapangabuhi kita sa pagpakasala, the Holy Spirit will not fill us. Subod si Nimon, hindi natin malampot ay estado sa atong kabuhi as a church if you live in a life na hindi matarong sa tuwangan sa Diyos. But since the Holy Spirit filled them, the apostles live sa isa ka-righteous na kabuhi, they have a communication with God, devotion with God, so the Holy Spirit filled them, and they produce sa isa kasimbahan filled with the Spirit of God. Therefore, there is a singleness or united spirit na nagkakatabo sa sulod sa simbahan. Another verse, in Acts chapter 4, verse 32, ang uning description sa pulong sa Diyos. Acts chapter 4, verse 32, gin-describe sa pulong sa Ginoo kung ano paging ang simbahan. Ang Acts chapter 2, verse 46, gin-describe ato, ginhambal ato, after na nasave ang 3,000 souls, 5,000 souls sa pagwalay ni Pedro. In Acts chapter 4, damo ang nagbalalaton kay Kristo Jesus to the point na naglabot sila approximately mga 20,000 members of the church. Sang na-reach nila ang numbers sa sininga simbahan, amo niyang pag-describe ni Lucas kung anong simbahan. Kaya ang nagsulat sa book of Acts, si Luke. Kag si Luke naka-witness mismo kung anong nagkakatabo sa sunod sa simbahan. And he described kung ano ang klasisimbahan ang ara sa Jerusalem kung di siya nabilong. Since ang Bible, and the multitude of them that believed were one of one heart and one soul. Neither said any of them that all to the things which he possessed was his own, but they had in all things in common. Just imagine. The multitude of them believed, were of one heart and one soul. Nag-isa sila sa una-una, balatyagon. Ang unang description sa pulong sa Ginoo. And wala sa membro nga naguna-una nga hindi nga propiedad ako ni.
But the property nga may ara ko, ang nagapanag-iya sini, ang tanan ng membro sa sulod sa simbahan. Amo na ang klase united spirit ang may ara sa sini ng simbahan. And you witness these things. Para kay Lucas, amuning simbahan sa Jerusalem. Kung ako magsulat kag mag-describe sa sini nga simbahan para sa akon, amuning simbahan. One heart and one soul. Each member never consider sa isa ka butang nga siya ang nagapanag-iya. Kung anong butang may ara ako, ang nagapanag-iya sini ang bilog na simbahan. That is the mindset of the member of the church in Jerusalem because they are filled by the Spirit of God. Amo ni kani ang hambal na ito nagliligad ng ulan. Ang pinakasekreto, agon ang simbahan magtubo, kung ang mga leadership or ang leader sa simbahan and all the member of the church, they live in a life filled by the Spirit of God. Pero paano magtubo ang simbahan? Paano maguswag ang simbahan? Nga na-reach nila ang ilang verse. Because they are filled with the Spirit of God. So, pinakayabi, makautod ko sa Ginoo. So, si Luke 3, ang intention nga nagsulat sa Book of Acts is to record about kung anong nagatabo sa sulod sa simbahan sa Jerusalem so that in the future, ang mga katauhan sa future makabasa and they know the history of the church. Di ba kanami kung anniversary, nagabalik kita sa history sa simbahan? Paano nagsugod ang simbahan? Ano ang ginhimo sa mga tumulo o mga leader sa una? Agod nga napadayon ng simbahan. So in the same way, you give or write these things in a purpose to give us the idea kung ano ang history sa simbahan sa una. And according to the history, sunod sa sining author na si Luke, the church in Jerusalem will live in a united spirit. If you are the historian, and you write these things about the church na may ara kita, so that in the next generation and the coming generation, they will know how Salong Fellowship Baptist Church and question, ano ang unod sa imong masinulatan? Ano ang content sa imong history about Salong Fellowship Baptist Church? 2024, I exist sa amuning nga mga tuig. Nag-impart ako sa simbahan sa amuning nga tuig, hasta sa amo sining nga tuig, and I write these things as I describe Salong Fellowship Baptist Church, and the future generation mabasa sa imong masinulatan, ay amo ini gali ang salong sa una. That's why we salute this church. Because according to you, amuning simbahan that will live in a life with an united spirit. That's why the title of our message this morning is Preserving the Unity, the Spirit of Unity sa sulod sa simbahan. The church start in this kind of mindset. The church starts amo sini nga klase sa kabuhi. United in spirit. Pero ang pamangkot, nagpadayon ini. That's why in-use na ito ang word na preserve. Because ang gusto din nga matabo sa Ginoo sa sini nga simbahan, they will exist in a church ng balang espiritu nag-appeal sa ila, and result is having a united spirit sa sulod sa simbahan. Pero pamangkot ka, preserve bala ina ang klase sa espiritu. Na-preserve bala ang united na espiritu sa sulod sa simbahan. But think about this, mga utod ko sa Ginoo. Kita ng mga Kristohanon sa sining iglesia. We exist sa sining mga tinyon, isang kabuhi, isang Salong Fellowship Baptist Church. Ano ang klase history ang masulat naton sa Salong Fellowship Baptist Church, so that the coming generation na makabasa sining, we will encourage and salute of these people because we live in a right or in a life during the years we live in a united spirit. So muna yung sa kabutang na makita na ito sumugod ko sa Ginoo. So question,
na preserve bala sa iglesia sa Jerusalem. Ang Espiritu that they are united. Kasi isang pulong si Ginoo in Acts chapter 4, verse 32, says ang Bible, they live in a life that united spirit. Amihan ko diri sa translation sa NLT. Says ang pulong si all the believers were united in heart and mind, and they felt that what they owed was not their own, so they shared everything they had. Kay tungod ang mindset kag ang konsepto sa siniwa Kristiyano, hindi nga butang nga ginapanag-ihan ko, hindi ini ako, it is the grace and the blessings of God sa akong kabuhi, then I share it kay hindi ni ako. Kung isa, dalo ka mag-share sa isang kabutang, if you consider sa isang kabutang na imo. But if you consider it belongs to God, it's just a blessing of God for you, then you have an open heart sa pagkulig kag sa pag-share sa mga tao na nagkakangan sa especially to your fellow Christians. From dako ka pamangkot na preserve bala ang isang simbahan. Now, to be honest with you, mautod ko sa Ginoo as I read and study the book of Acts, nakibot ako sa ako nga nakita samtang ginausoy ko ang Hebrew sa binuhatan. Mautod, it's a warning. Maybe in this message, the Word of God will end us. Amo na nakadaan yung kabalo ko sa inyo. Because as I read and study, chapter by chapter, a lot of things na nakita ko. And maybe this passage, the next chapter, it hurts na ito ng puso ko. Look at Acts chapter 6. Pili na tayo makita ang Acts chapter 4, verse 33 or 32. Let's connect the idea. Look at the passage. And the multitude of them that believed were one of heart and one soul. Ang word na soul is the word mind. Take note the word. And the multitude refers to the church. They believed were one heart and one soul. Taong-taong sa simbahan. Let's jump Acts chapter 6, verse 1. Ano nga ba sa Bible? Sa isang pulong sa Ginoo. And in those days, when the number of the disciples was multiplied, nagdako-dako ng simbahan, nag-grow ng simbahan, because they live in a united spirit, filled with the Spirit of God, they grow in numbers. But look at the passage. There arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews because of their widow were neglected in the daily ministration. Ari na nagsugod. Ari ng problema. There is a murmuring, discontentment, disagreement na nagkakatabog sa sulod sa simbahan. Acts chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. Gambal ko sa akong kagalingon, the church in Jerusalem is the best church. Because they live in a life filled with the Spirit of God. They have a united spirit. Pag abot sa Acts chapter 1, nakibot ko nga nung ako nabasa. Actually, kapila ko na naging basa ang Acts chapter 6. Kapila ko naging sulit-sulit. Pero sa kung basahan mo ang chapter by chapters, kapusuyon mo kung anong nagkakatabo sa sulod sa simbahan. Chapter by chapter, anong hamas ang pulong sa Ginoo. And in those days, when they grow in numbers, misunderstanding, disagreement, nagsulod na sa sulod sa simbahan. Sa isang pulong sa Ginoo, there arose a murmuring of the Christians against the Hebrews. May ara na nga ginagamo sa sulod sa simbahan between the Grecians and the Hebrews. In short, mga utong sa Ginoo, wala na preserve, wala na maintain ang united na espiritu sa sulod sa simbahan dito sa Jerusalem. Kakamunin una nga problema nga nakita ko na nagsulod sa simbahan. That the people of the church in Jerusalem, there is a disagreement and misunderstanding. Actually, disagreement, hindi lang siya misunderstanding. Nag-away na mismo ang mga tumulo sa sulod sa simbahan.
So anong lesson na gusto na itong matunan sa Leon? That we should preserve a united spirit sa sulod sa simbahan. Now, sa isang Bible, let me explain sa inyo ang word ng Christians kag ang Hebrews. Please, your full attention, ihatag nyo na naton sa sining pag-study because kinahanglan naton ini isang nga ibugos na tunono na abo sinayot ang medyo buday ini nga part. Let me read again the verse. And in those days, when the numbers of the disciples was multiplied, nagtubo ng simbahan, nag-usog ng simbahan, nagdamo ng membros ng simbahan, there arose a murmuring. Ang word ng murmuring is disagreement between the member of the church, the Christians, against the Hebrews. So buwan sa Limon, ang membro sa Jerusalem, may duwa ka grupo, the Christians and Hebrews. Ang pamangkot, sino ni mga Christians? Pag sino ni mga Hebrews? Kung nataon na to, sa iba na translation, sa King James Version, ang word na ng Christians, ang term na is Hellenistics. In short, there is a problem, there is an enmity, there is disagreement between the Christians or the Hellenistics and the Hebrews. Kag kung maghamag kita Hebrews, amon ini ang pure Jewish people. Now, ang may membro ang church ng Jerusalem sa Christian or Hellenistics and the Hebrews or the pure Jewish. Tungod ang sini. Ang word ni Hellenistic from the word Helen. Ang Helen is a city nga nabilong siya sa Greece. Kagpuntungan mo ang history sa Helen, may isa ka tao nga nagaling sa sina nga city nga perti kasikat. And that man is Alexander the Great. So si Alexander the Great from the Greece, specifically from the city of Helen. During the intertestamental period, during the time that Alexander the Great exists, between the Old and the New Testament times, na end ang katapusan ng libro sa Old Testament, the book of Nehemiah, pag ang first na book sa New Testament is the Matthew. But in between of these two books, may arak 400 years na nag-exist na ginatawag na ito ng intertestamental period or ginatawag na ito ng Dark Ages. And during the Dark Ages or 400 years, Alexander the Great exists. Amunin tiyon na kung saliin, gindala ni Alexander the Great ang iya Greek practices, ang Hellenistic culture. During the 400 years, may mga Jewish nga nagwak sa Israel. Kag naglapta sila sa bilog ng kalibutan. Kag ang mga tao nga naglapta sa bilog ng kalibutan, specifically, they are Jewish from Jerusalem nga na-migrate or ginatawag sila nga diaspora na galing sa Jerusalem during the 400 years with a different reason nga naglapta sila sa bilog ng kalibutan. Kag ining mga tao nga nagaling sa Jerusalem during 400 years, amuning mga Jewish that they adopt the Greek language from Helen and they adopt the culture of Hellenistic or Hellen city. So gitawag sila ng Christians because they are Jews but they speak Greek language. They are Jews but they practice Hellenistic culture and practices. Amunin mga Christians. During the time of Jesus Christ, nagpalauli ini sila, some of them, nagpalauli ini sila from different places sa bilog ng kalibutan, kang nagkadto dito sa Jerusalem, dito sila nag-istam. Amunin mga Christians, amunin mga Hellenistic. Pag-abot nila dito sa Jerusalem, they are Jewish, but they use common language, and that is the Greek language na gin-adapt nila from Helen. Kag ang ilang na practices hindi na purely Jewish culture, but they practice Hellenistic culture. Amo ni mga Christians. Amo ini ang mga Hellenistics. It so happened, pag-abot dito sa Jerusalem,
Because their mind is open, they receive Jesus Christ as their personal Savior. Subot silingon, may mga Hellenistic ng ilang kultura, Hellenistic, Greek culture, they use Greek language, they are not native kag na tao dito sa Jewish o sa mainland sa Jerusalem, pero they are pure Jewish people. Pag-abot sa Jerusalem, nakapatay sila kay Kristo, ginbato nila si Jesus Christ as their personal Savior and became member of the church in Jerusalem. Now, listen to this. How about the Hebrews? Ini mga Hebrews, amo ini mga Jewish nga natao sa Jerusalem nga nagagamit sang lingwahe sang Hebrews, so lingwahe nila Hebreo gid. They never adopt the culture and the practices of the Hellenistic. They are purely Jewish. They live in the Torah. Sa kasubuan ng gid. Bunsi kon amo ning mga tao nga hindi gid magbaton sa kung ano ang ginatudlo kag gina-influence sa Hellenistic or Greek people. Amo ning ang mga Hebrews. So in short, amo ning ginabasa ang Bible. Ang bilog ni Israel may duwa ka grupo, the Hellenistic and the Jewish. The Hellenistic, open mind, they adopt the practice, the culture, and the language of the Greek. But the Hebrews, amuning mga tao na native sa Israel na hindi gid magbaton sa kung ano ang ginatudlo kag gina-influence nila. And some of them, most of them, are the disciples of the Lord Jesus Christ. Sila ni Peter. So sila ni Peter, sila ni John, sila ni Luke, they belong to the Hebrews. They are not Hellenistic. Ang kakatabo. The Hellenistic, that they adopt the culture of the Greek, they join in the church. The Hebrews, they join in the church because nagbatod sila kay Kristo Jesus. So two groups of people, they join sa sulod sa simbahan. Pero listen to this. The Jewish people, ang paglantaw nila sa Hellenistic, mga makasasala. That is the mindset. Before pa naging Christians, before pa naging member ang mga Hellenistic people sa church sa Jerusalem, the Hebrews, ang pagtanaw nila sa mga Hellenistic people or people who adopt the culture of the Greek because of Alexander the Great, nga nag-influensya sa mga Israelites, habas ang pulong si Ginoo, they are negative and biased about these people. Pasman bala kanundot ka mo na si Jesus Christ nagkadto sa Samaria? And then ang Samaritan mo nga nagambal istorya ka sa akon, you're the Jewish, I am Samaritan. Because ang paglantaw sa mga Jewish sa mga Samaritan, mga makasasala. Ang paglantaw din sa mga Hebrews, sa mga Hellenistic, mga makasasala. And here comes, these are the people na makasasala, ginisa ka mo sa Ginoo sa sulod sa simbahan. But even though they belong in one church, but ang mindset of biases about the Hellenistic still exists. That's why anong ginambal sa Bible? There is disagreement between the Hellenistic and the Hebrews kay anong ginahimo diri sa mga Hebrews. Because most of the disciples of Jesus Christ, they are Hebrews. And their mindset about the Hellenistic, negative. That's why anong makatabo. During feeding, di ba, ginambal ng kaginang, ito na natong kaginang, nga ang property sa mga membro ng mga garanon, binbaligyan nila, kag ang bilis ang ilang propiedad ginhatag sa mga disciples. So sino ang nagapakaon sa mga poor and widow ng mga members ng simbahan? Ano na Hebrews? Anong kakatabo? Because they are negative to the Hellenistic. Ginapasulabi nila pakaon ang mga Jewish poor and widow sa mga Hellenistic na mga Kristuhan. That's why there is an agreement. Because they are negative about the Hellenistic during magkaon ang mga balo, ang mga Jewish, namin ang pagkaon, damo pagkaon. Pero pag-abot sa mga Hellenistic, mga Christians, poor and needy.
widow, mga Kristohanon nga Hellenistics, ay kulang-kulang ang pagkaon. That's why naghambal ang pulong sa Diyos, nagpumod diri ang mga Hellenistic Christians, especially the widow and the poor na member ng Hellenistic, to the Jewish, kaya nga aman, hindi amon treatment nyo sa amon. Nubo ang pagtanaw nyo sa amon. Makasasala ang pagtanaw nyo sa amon. It's because we adopt the culture of the Greek. It's because we use the language of the Greek people. Then you consider us higko ka makasasala ng mga tao. Because of the mindset, tungod ang pagtanaw nila sa mga Hellenistic, higko, nangin rason kung nga nakuba ang Espiritu sa pagkaisa sa sulod sa simbahan. Look at chapter 4, chapter 2, chapter 4. Sinisampulong sige, they live in a life with a united spirit. Pag-abot sa chapter 6, nag-irinamay sila because of mistreatment na nagkakatabo sa simbahan, biases, because the negative mindset about the Hellenistic people. Amo ni nakatabo sa sulod sa simbahan. So one of the cause nga nagguba ang Espiritu sa united spirit sa simbahan because of our mindset or fellow Christians. Anong pagtanaw mo sa iya? Ay, hindi ko yan mapupun sa imo. Nga naman, pigado, kuya, ako yan mangkaranon. O na kuya, pigado, mangkaranon, kuya, hindi ko yan mapupun sa imo. Sometimes, because ang estado sa aton kapag pangamoy, it's cause nga po sa naging negative ang aton mindset sa aton kapag sa Ginoo. Ay, ikaw yan, pabuhi mo sa una, makasasala, kaya, so nga maupon ko yan sa imo. Kilala kaya nga hindi maayong ka testimony sa baryo. So hindi ko yan mapupon sa imo. Bias. Because of our wrong, ang hindi namin kahuna-huna towards the fellow Christians, it affects your treatment to your fellow Christians. Nantawa bala? Kung inang tao palangga mo, tanan nga mo amumuhan mo na. But if you negative to a person, halos to hindi ka mag-amumasa. Right? So, ang nakatabuan mo sinin, wala maayo ginapakaon sa mga Hebrews Christians, ang mga Hellenistic Christians, because their mindset, ang Hellenistic Christians, hindi mga matarong, kundi mga malahing na klase mga tao. So sometimes it happens sa sulod sa simbahan. We have all negatives to our fellow Christians. And because of these negatives, na ara sa aton naman to our fellow Christians, amuning rason kung nga hindi kita mag-isa sa aton na kagbalatsyagon. And it affects our treatment to our fellow Christians. Amuning masubok na kamaturan. Siguro kung ginatagay ang mga Hebrews na mga Christians, ang mga Jewish na Christian, namin iyan aon sa mga balo. Dito siyak yan, aon sa mga Hellenistic na mga balo. Mga igaw. Because of the negative. So in short, mga utubos sa Ginoo, if we continue and to live in that kind of practices, it destroyed the spirit of unity sa sulod sa simbahan. So, unsa ka rason, isa sa mga butang aton anaton, this is not the 3-point message. Just 1 point of message. Waunta ang tanan ng mga negatibo sa aton utok, sa utok naton sa Ginoo. Ano man ang estado sa iyang kabuhi, ano man ang past sa iyang kabuhi, ano man ang klase kabuhi ang may ara sa iya, kwaon na ito ining mga negatives so that it can affect our treatment to them. Kaya kung magpadayon ining ang klase sa practices, it create walls sa sulod sa simbahan. Now, says sa Bible, and in those days when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews, because the widow were neglected in the daily ministration. Neglected. Just imagine. Nakatabo ini sa sulod sa simbahan. Gina-neglect ang mga widows sa mga Hellenistic because the Hebrews mind about sa mga Hellenistics, mga mahigpok ang hindi mga mataro ng mga tao.
But look at the next verse. Verse 2. Then it will call the multitude of the disciples unto them and said, It is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Ano ang masang pulong sa Ginoo? Nagpumuna, nag-inamo ng simbahan, kaya hindi na maayong kapag-tratar sa mga Jewish Christians, sa mga Hellenistic Christians. Yan, pwede yung katabo sa simbahan. Kaya ang kwarta, ara sa mga disciples, ara sa mga Jewish, so ang pili kag ang pagpakaon, kag pagpangatag, pag-distribute sa pagkaon sa mga Hellenistic Christians, hindi na fair. So ang solusyon sa mga disciples, then the 12 called the multitude of the disciples unto them and said, It is not reason we should leave the word of God and serve tables. Namin, ano ang ba sa mga disciples? Kasi hindi pwede. Hindi pwede nga bayaan na mo ng pagwalis ang pulong sa Diyos kapag pangamuyo. Kag amo ang magpakaon sa mga widow. For the sake nga ang treatment, kag hindi mag-neglect ang mga widow sa ano sini, ang widow sa mga Hellenistic. Nga hindi man pwede. Nga kami na ang magpakaon sa mga widow. Ang amon focus is sa pagpamalandong kag pagwalis ang pulong sa Diyos. Amon ihamas sa mga disciples. So anong solusyon? Verse 3, sa isang pulong sa Ginoo. Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. Anong suggestion sa mga apostles? So that ma-resolve ang misunderstanding, disagreement sa sulod sa simbahan, sa isang Bible. What if makita kita sa 7 ka mga lalaki na amo diri ang mapakaon sa mga widow, Hellenistic man or Jewish, so that fair ang treatment? Amo ni solusyon. Pero sa isang pulong sa Ginoo, when you choose the 7 men to distribute foods sa mga widow kag mga needy ng mga Kristiyanos, ano ang basang Bible? Men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we will appoint over this business. Ako na nga basang pulong sa Ginoo. So ang solusyon ng katabo, amo sini, listen to this. Sang nakita kaginhaboy sa mga apostles ang issues of biases, hindi tsakto mahuna-huna sa mga Jewish to the Hellenistic. Supposed to be deal the issue and correct the Jewish mindset about the Hellenistic Christians, wala to deal sa mga apostles. Wala nilaging tandog ang issue. Wala nilaging correct ang mga Jewish Christians because of a wrong and negative mindset about the Hellenistic Christians. But the solution na ginimo sa mga apostles is, then choose the 7 men sa paghimo sa sila na trabaho. Agot hindi madindig ang mga Hellenistic. Kung ay sa mo nito katabo na doon, di make a solution sa problema sa simbahan, pero wala na deal, wala na tandog, wala na correct ang issue sa sulod sa simbahan. Mapati ka mo sa hindi because of these issues na wala na correct ang Jewish about their mindset to the Hellenistic. It passed on, na kung basahan mo ang chapter and chapter sa Book of Acts, amo ni problema na nag-away mismo ang church sa Jerusalem kag Antioch because of the wrong kag negative na huna-huna sa mga Jewish toward the Christians na Hellenists. Amo ni masugo mo ko sa Ginoo. Wala ni gindin ni Peter. Wala ni gintandog, wala ni correct ang mga Jewish. Wala nila ginampala ni mga Jews. No, hindi nyo na pagamuha mga Hellenistic Christians. Hindi nyo sila pagtratura ng lubog. Hindi nyo sila pagkabiga mga mahigpong ng mga tao. No, anong solusyon din mo? Choose the 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we appoint over this business. So pili ka mo sa 7 malalaki na mo hindi ang maghanto sa tables. Distribute some foods. Look at verse 4. Tandaan nyo yung mga description, ha? But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Kaya kami ang mga muhyo, kami, kag ang among ministry, among pagbasa, pagpamalandong sa pulong sa Diyos, pagpagwalis ang pulong sa Ginoo. Pati may reasonable ang mga disciples.
nga hindi na namon dapat pagatubangon, hindi na kabutang. Kabas may priority kami ngayon, and that is the Word of God. Pero wala natandog ang issue. Wala na solve ang issue. The issue still exists. Look at verse 5. Ano ba sa pulong sa Ginoo? Next na verse. Verse 5. And the same pleased the whole multitude. And they chose Stephen. Anong description kay Stephen? A man full of faith and of the Holy Ghost. And Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolas, proselyte of Antioch. Kita niyo po ito sa Ginoo. Sino po si Stephen? He is a man full of faith. He is a man full of Holy Ghost. And that is Philip, that is Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolas. Di sila nagaling from Antioch. In short, mga ko siguro, these 7 men nagpili sa multitude to handle the issues about mistreatment, about the widow of the Hellenistic Christians. Sila sa pulong siguro, they are all Hellenistic people. Si Stephen, Hellenistic na. Si Philip, Hellenistic na. Kaya ang word ni Stephen, kaya ang word ni Philip, Prochorus, Nicanor, they are Greek names, not Hebrew names. They are from Antioch. Na nagkadto sa Jerusalem, kagdangin Kristohanon. So, kamangkot, you consider the Hellenistic people nga mga makasasala? Ang treatment sa simbahan sa ila hindi maayo, kaya ang paglantaw nila ng mga lubog ang kasi mga tao, mga makasasala na tao because they adopt the Greek culture. What describe, anong description sa Bible? They are Hellenistic people, but a man full of Holy Spirit. That's why we need to be careful. Sometimes we are negative about these people. Pero ang mga tao, ang negative, kita katama sa ila. Wala nakabalo, but these are the people full of faith and filled with the Spirit. Ang uling problema sa simbahan, ang uling problema sa church in Jerusalem, they are negative about the Hellenistic Christians. Pero mga utog sa Ginoo, these are the people na mga Hellenistic. But ang description sa Bible, they are man full of faith. Di amo ni mga makasasala. Amo ni mga tao ng mga malain because they adopt the Greek culture, because they speak the Greek language. So they are not good. Kaya ang paglantaw sa mga Jewish, nga ang isang katao, kung matalong lang gid, kabalaan lang gid, kagsakto lang gid sa tabangan sa Diyos, if he speak the Hebrew language, if he live in Hebrew culture, and that is to follow that commandments of the law. Kaya di siguro ang mga Hellenistic ini kakao di sila guro sa isda na wala impis. Ang mga Jewish yan wala sila kakao sa isda na wala impis. Maybe ang mga Hellenistic Christians because they adopt the culture of the Greek. Kung Saturday sige sila lagaw. Gaymo sa mga regular na activities. Then ang mga Jewish na Christians they practice keep the Sabbath day holy. So sometimes when it comes practices, nag-differ nga hindi na ako ang practices kag wala nagasanto ang practices sa mga Jewish Christians and the Hellenistic Christians kay tungod mix na nila ng kultura. And because of that, kaya ang ilang practices hindi parehas sa iyong practices, then you consider them na mga higpok na mga tao. Kay tungod nagkaon siya sa isda na wala sang himpis, then you consider them higpok na mga tao. That's why ang treatment mo sa iya hindi na maayo. Because ang iyong ginapatihan, wala na ginapatihan, then you are negative about this man. Because your belief is different sa iyong belief, then you consider them, ang iyong practice, hindi amo kag wala nagasanto sa iyong practice, then you consider them higpo kag negative ka sa iya. No, this is what happened to the church in Jerusalem. And because of that mindset, guba ang simbahan. So siling ni Lucas, this is what happened to the church in Jerusalem. So mautok ko sa Ginoo, from this church, we learn the lesson. Hindi buot sa ingon,
Ang iya nga kabuhi, kag iya practice, kag imo practice, wala ka santo, hindi ka na sa iya, kag negative ka sa iya. Kaya lain iya ang kultura, kag lain ang kultura. Hindi mo silingon, hindi ka mo parehas lingwahe, negative ka na sa iya, kaya wala na ka santo. Hindi mo silingon, hindi ka mo parehas estado sa imo kabuhi, then you are negative of this man. No, ito gusto Ginoo. Kahit kung nagkaon ito ng pulong sa Diyos, ang Hebrews na gambal, kabitsak to. Siling sa pulong sa Diyos, mo sa lakman. Kaya hindi mo silingon na kung nagkaon ka sa isda na wala sa himbis, or mahimbis, then you are righteous before God. Kaya nga, kung nagkaon ito ng pulong sa Diyos, we are all clean because of the Lord Jesus Christ. Buot silingon, hindi ko mo ang mga Hebrews, hindi ko mo gabang na kamatarong, or kamo mga ililistate, mga sasala. Kaya tanan ka mo naging matarong because of the Lord Jesus Christ. So, many tahong, and you will it or not, if you are interested to read Book of Acts, chapter 6, chapter 7, and chapter 8, mapati ka mo sa hindi. Ang gamit sa Diyos to spread the gospel to the Hellenistic people is the Hellenistic Christians. Sino nagkanto sa Samaria? Si Philip. Kung basama mo Acts chapter 2. Acts chapter 7, I mean. Okay, para makita na ito ng beauty. Let's open the Bible, please. Acts chapter 8, verse 1. Sinisang pulong sa Ginoo, mapulong sa ito ang mga verses. And Saul was consenting unto his death, that is the death of Stephen. And at the time there was a great persecution against the church which was at Jerusalem, and they were all scattered abroad throughout the region of Judea and Samaria, except the apostles. See? Kita nyo? Sino nagkadto sa Samaria? Sino nagkadto sa Judea? The apostles, except the apostles of Jesus Christ, the 12 disciples of Jesus Christ. Why sila nagaling sa Jerusalem? Sino nag-minister sa Samaria? Sino nag-minister sa Judea? Nataon ng Bible. Acts chapter 1 verse 8. Pwede natin tayo magbasa sa screen. Ano nga ba sa pulong sa Ginoo? Ang Acts chapter 1 verse 8. 1:8 tayo. Okay. Balis ka rin pa. Acts 1:8. Okay. Matuta namin kumara sa screen para hindi pa makita. But ye all receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witness unto me both in Jerusalem. So anong kaman sa Ginoo sa mga apostles? You be filled with the Spirit of God. And when you filled with the Spirit of God, sa isang Bible, you start to be witness in Jerusalem. Gini mo sa mga apostles, yes. Just imagine sa mga ni Pedro, 5,000 ng baton, 3,000 ng baton. In several months, 20,000 na members sa church sa Jerusalem. Pero wala na nag-end ang ministry sa isang Bible. After Jerusalem, you go in Judea and Samaria and uttermost part of the earth. Amo ng direksyon sa plano sa Ginoo for the apostles. Acts chapter 8 verse 1. Balik kita. Ano ang masang pulong sa Ginoo? And Saul was consenting unto his death. At that time, there was a great persecution against the church. This was at Jerusalem. May rason nila na may persecution dito sa Jerusalem, and they were all scattered abroad throughout the region of Judea and Samaria, except the apostles. Think about this. Nga gipatay si Stephen, pero nawala na tandog ang mga apostles. Amunita ko pa naman kutanon, as I read and study the verse. Ang salat ara sa chapter 7. Nga mga apostles wala pamatay, pero nga si Stephen gipatay. Simply because the apostles, they are Jewish and Stephen are Hellenistic. Grabe nung subo-subo. Apostles, sila ni Pedro, they are purely Jewish. They go to the temple. Pero sa chapter 7, si Stephen, nagkabal mo. Kasi ni Stephen, maybe next Sunday we will discuss it. Sa ni Stephen, hindi ka na yan, ang tugtuod ka simba, hindi na matabo din sa templo. Hindi pinatay siya. Because Stephen is very strong in his conviction about sa muna nung ginabas ng pulong sa Ginoo. But look at the passage.
And they were all scattered abroad throughout the region of Judea, Samaria, except the apostles. Ang apostles na nagstay sa Jerusalem. But the plan of God reached out Judea and Samaria. Sino mga apostles makadto sa Samaria, kaya ang paglantaw nila sa mga Samaritan, mga makasasala ang mga wala uton. Ang irony. Sino ni Jesus Christ start ministry in Jerusalem, next in Samaria. Sino mga apostles makadto sa Samaria man? Kaya kung balganisan, kanundok ka mo si Jesus Christ nagdadto sa Samaria, nag-istorya sa Samaritan Woman. Ano nga ba sa mga apostol? Na nag-istorya sa Samaritan Woman. Nga nag-upod ka na sa ila. Nga nag-fellowship ka sa ila. Nga nag-istorya ka sa ila. Nga ginatagaan mo ng chimpo nga tao, wala na pulos. Ano nang paglantaw sa mga Jewish sa mga Samaritan? Parang pamangkot. Ang kaluwasan para isino for the Jewish alone. I believe for the Samaritan at the same time to the Hellenist. So ang next na verse, natawa ng mga passage. And he both encouraged Stephen to his burial and made great lamentation over him. Next verse. As for Saul, he made havoc to the church, entering into every house and winning men and women, committed them to prison. Sinong pinapamatay din? Ang mga Hellenistic ng mga Christians. Look at verse 4. Therefore, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Verse 5. Then Philip went down to the city of Samaria and preached unto Christ and to them. Stephen is a Hellenistic man. Philip is a Hellenistic man. The Jewish people consider them, they are all sinners because they adopt the culture of the Greek. They speak the language of the Greek. But Philip, ang gintamit sa Ginoo to reach out the city of Samaria. Nga si Philip, because Philip is open to bring the gospel. Because Philip believed that the salvation of Jesus Christ is not only for the Jewish, but for the Samaritan. But ang mindset sa mga Jewish Christians, the salvation is only for the Jewish people. Kung wala sila ni Philip, ang gospel, wala naglabot sa Asia. Wala naglabot sa Asia Minor. Wala naglabot sa Rome. Wala naglabot sa Greece, sa Corinth. Sino itong mga gingamit? Hellenistic Christians. So that's why mga utog ko sa Ginoo, don't think about negative our fellow Christians. Again, iwatan ko, hindi po siningon na hindi ka mo parehas sa una ka konsepto, you are negative. Maybe your concept, kumambal ka siguro, hindi mo yan namiyan siya, Pastor, kaya naman, ay hindi na biblical principle of God's Word, and then siya wala nagkabuhi sa prinsipyo sa Biblia. Yes, I agree with you. Pero base, preference mo manina, nakasi sa kabuhi, preference manina, but you push them and consider it is nothing, and you're negative about him because of the lifestyle na may arak siya. Tandaan mo, maybe that man that you are negative is the most spiritual man inside the church. Sa sa Bible, Philip is Hellenistic. Stephen is Hellenistic. They are purely filled with the Spirit. These are people na mga makasasala. These are the people na wala sang place sa sulod sa simbahan. Pero sa isang pulong sa Ginoo, sila ang gingamit sa Ginoo reach out the city of Samaria. Basahan mo ang beloved Acts chapter 8, pag-abot sa 26, nalapot sa kaluwasan ang eunuch. Ang eunuch is a Gentile. Sino nag-witness? And that is Spirit. So, anong lesson? Kung ang tatanan ng mga negatibo sa ulo sino? Embrace them. Accept them. Patunga sila at palanggaan sila sa inyong pag-ipuso. Amo ng united na simbahan. And that is the church in Jerusalem. Next meeting, let's continue the second part of this message. I will discuss to you in chapter 9 how God, Jesus Christ, changed the mindset of Peter about the Hellenistic, about the people in Samaria, about the people in Antioch.
Ilang taong-tamang utok si Ginoo kung paano in-cambio ni Pedro, isang Ginoong utok ni Pedro na palanggaon ang mga Hellenistic people. They are people adopt different cultures, but we need to accept them because inutubukan sila ni Kristo Jesus. Mga mga Ginoo, salamat sa mensahe lamang ng kabalandugan. Ayok, hindi namon Lord papadayon nun. Ang mga attitude namon Ginoo, na sometimes our mind are negative to our fellow Christians. Kaya ang ilang kabuhi, ang ilang nabilib is different to our belief. We need to be fair sa namong treatment sa nila. Close or not, ano man ang estado sa kabuhi, we need to accept them. They are close to our hearts or not, we need to open our hearts and to embrace them all. Relatives or not, we have a relation by blood or not, we need to open our hearts and embrace them who they are. Because of the biases na nag-exist sa sulod sa simbahan, our negative mindset to our fellow Christians, it destroyed the unity of the church. And this is what happened to the church of Jesus. Masubok Ginoo, as they start sa ministry in the book of Acts in chapter 4, they live in one spirit and one mind. But because of their negative heart, mindset about the Hellenistic Christians, the unity of the church totally destroyed. So ginawa mo pangabuyog sa inyo. From out of this church, we can learn the lesson. Ginisama kami sa sulod sa simbahan. Lain-lain kami mga past. Lain-lain kami kabuhi before kami naglabot sa kaluwasan. Lain-lain kami estado. Lain-lain kami halinan na panimalayin. But you join us together in one church. Buot silingon kami Ginoo, ginisama kami sa sininga simbahan. Then, our life should open to each one of us. Hindi lang naman pagpilion kung sino ang palanggaon naman, but we should love one another sa bilog na simbahan. So, Ginoo, huligin kami that through this message namon natunan from the life and the Church of Acts, the Church of Jerusalem, ako mamulit sa aming Ginoo to open our hearts, to maintain the spirit of unity, to express our love, and to accept our fellow Christians who we are one God. So thank you Ginoo, Ginoo mapulong sa aming pagbalangdong. Salamat ng Balang Espiritu na ikaw ang pangikot sa aming nabito sa about the message. So bless us, O God, and all these things we commit into your name. In Jesus' name. Amen. May our blessed one to please stand as we sing our closing hymn. With the cross
As we march, O God, the desire of our heart is na maging victorious to win this world, to bring people to the Lord Jesus Christ. Paano kami makalupot in this victory if we are divided as a church? How can we win these people to Jesus Christ as a soldier of God? If all issues in our heart we can settle with, if we don't know how to forgive people who hurt us, if we can accept people about sa kung ano may ara sa iyo. So, Father God in heaven, ulili kami Ginoo that we live and exist as one family bilang isang kasambahan. That we build our relationship and we embrace each other because we are part in this body, the body of the Lord Jesus Christ. So, pinutuloy kami, Amay, na muling desire sa kada tugulong sa siling iglesia. Hindi kami gusto sa simbahan, hindi naman gusto sundon ng iglesia sa Jerusalem. That at first, they live in a single heart, but afterwards, when the numbers grow, there is a division between them. Nagpasubok Ginoo, and because of that, they are divided. Kagingin na son na ako sa diin na maguglay at pag-spread sa gospel, especially to those people who are Hellenistic and to the Gentiles. So, Father God in heaven, buli kami na kami ng makanakan ni Moses sa inyong iglesia, maging pagbabaw sa amang tagipusoon ang pagpalangga sa amang putod sa Ginoo. Batuno naman kung ano man sila, batuno naman sila. Whatever status in life, they have a relationship by blood or not, we accept them, we love them. They are friends or not, kabay ka na Lord kung saan naman ang nagipusoon. Bats man namon sila ako hindi, whatever organization, diin man sila nabilong sa sining simbahan, we learn to love them, O God. Kung naman Ginoo ang espiritu sa division, patanan kami Ginoo kami bukas at pinusong tulungan na mapalang kaon, at matunon ang isa ang isa. Tuloy kami Ginoo to work hand in hand like Apostle Paul, like Silas, like Timothy, that they go together to reach out the whole world because they work as one bilang mga alagad o Ginoo. So, pwede Amay, kung malabot na humingi ng mga butang, kung kami yung mga kanakan sa sining iglesia, if we allow the Spirit to continue to build us and to accept people, especially our dear people sa amang tagipusoon, our fellow Christians, sa amang fellowship Baptist Church. So, Ginoo, salamat din sa mga butang, mga tutunan, pakamayoy ni sa amang tagipusoon, and as we close this worship, O God, I'd like to pray and thank you for being good and faithful to Salong Fellowship Baptist Church for 10 months. Nag-exist ang among nawana. Thank you, Ginoo. Yesterday, we close for the good time. Salamat, Ginoo, sa makalataan. I believe for 10 months of studying your words, O God, nakakilala sa mga Kristo Jesus. Salamat din, Ginoo. Ang efforts, ang sakripisyo, ang pagkaon, naging contribute sa kanila. It's worth. It's nothing compared to salvation sa isang kalata na makakilala kay Kristo Jesus. So salamat Ginoo sa pagkataan na ipadala mo sa church sa hunog. At salamat Ginoo for those people na wala nag-untat, nag-hindi burden para sa inyo ang pagsaktan sa inyong hiliputod. So salamat Ginoo ang kadayawan gusto din naman ibigay sa iyo. Lord God, we commit our life throughout the week. You bless us and continue to sustain us, O God. Bring us in the life na gusto mo para sa amin, para sa inyo, kadayawan ko kayo. So sa sining aga, ang pagpasalamat, lumog, gusto din naman ibalik sa inyo, pati sa mga ng Kristo Jesus. Kabay, ang bugmas ng Diyos na Amay, ang bugay ng Kristo, at ang pagkayapit at pagtuloy sa balang Espiritu, hangin sa amin, karon sa diapon, tugtog sa balay katugtugan,